Magpapatuloy ngayong araw ang ikatlong interview ng Judicial Bar and Council para sa susunod na ombudsman. Tinanong ang mga aplikante kung paano masusugpo ang katiwalian sa gobyerno, partikular sa mga maanomalya at ghost projects sa bansa. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ba ang naging tugon ng mga aplikante para sa ombudsman sa tanong na yan? Ruth, may kanya-kanyang sagot ang mga aplikante para sa ombudsman kung paano nga ba masusolusyonan itong ang korupsyon sa gobyerno, partikular nga itong mainit na issue kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa. Isa sa mga aplikante, si Attorney Annalisa Logan, nakasalukuyang Deputy Executive Secretary of Legal Affairs ng Office of the President. Para kay Logan, dapat magkaroon ng designated anti-corruption strategy. Katuwang ang iba pang ahensya gaya ng Commission on Audit, Department of Justice at National Bureau of Investigation. Dapat din daw magtalaga ng mas maraming resident ombudsman na siyang nagre-report ng mga irregularidad, anomalya, unethical conduct at mga illegal na aktibidad na ginagawa ng mga opisyal at kawani ng bawat ahensya ng gobyerno. Si Logan ay may nakabinbin na reklamo pero hindi na idinetali kung ano ito sa ombudsman at nai-refer na raw ito sa Office of the President. Wala pa raw desisyon kaugnay nito. Susunod naman na sumalang ang kareretiro lamang na si Associate Justice Mario Lopez. Higit 5 taon na upo bilang maestrado si Lopez matapos italaga ng nakaraang administrasyon. Bago yan ay nagsilbi rin si Lopez bilang prosecutor sa Office of the Ombudsman. Para kay Lopez, dapat magpatupad ng pre-audit sa bawat procurement at mga proyekto ng gobyerno. Mainam daw ito para matiyak na walang ghost projects at nasusunod ang mga requirements sa pagpapatupad ng proyekto. Dapat din daw sundan ito ng post-audit kung nagawa at nasunod ba ang ginawang proyekto. Ruth, may dalawang aplikante pa na sasala ngayong hapon sa public panel interview ng JBC. Kabilang nga dyan si Sandigan Bayan Associate Justice Frederick Musngi at si dating PDP Secretary General Attorney Melvin Matibag. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.